good morning mga kabiyahe. It's our second day here in Puerto Galera. It's already 7 o'clock in the morning. Kakagising ko lang. Actually, ayan, nag-freshen up na rin po ako. As you can see, wow, ang ganda ng panahon dito sa Puerto Galera. Kitang-kita ho dito sa aking accommodation. Sobrang comfortable po itong nakuha kong accommodation, lalo-lalo na yung bed. Sobrang comfortable. Pakita ko sa inyo yung itsura ng bed ko. So, pagpasensyahan nyo na, nilabas ko yung mga damit ko. Andoon, yung towel. So, ito yung bed. Comfortable naman. Siyempre, ito yung pillows. Very comfy. Okay naman yung lambot. Kaya kagaya na sinabi ko sa inyo, ang ine-expect ko nga yung bunk bed is yung usual na bunk bed talaga na bakal. Talagang nakikita na sa bahay. Pero ito, tingnan nyo naman, oh, sementong-semento. Ang galing ng pagkakagawa nila. Ito, pakita ko sa inyo. Diba? Semento. Then, pagdating dito, semento din. Ito, pure na bakal to. Semento din dito. Ayan. Since meron pang mga siyempre, may foam and una nandiyan din. Pero, pansin ko lang dito sa aking bunk bed, kung dalawa kayo matutulog dito sa kwarto, is medyo mainit po doon sa taas. Bakit po? Dahil kasi yung aircon naman, ito ipapakita ko sa inyo yung aircon. Yung aircon kasi nandito. Kaya pagpasensya nyo na, nandito mga gamit ko. So, yung aircon nandito. So, yung lamig, nandito lang sa area. Diyan, sa area na yan. Then, ito, natatakpan ng aircon. Itong parang pinakalamesa nila. Ayan. So, nandito lang yung aircon. Pero pagdating din sa taas, syempre wala nang lamig. Medyo ramdam ko lang yung init. Nararamdaman ko lang yan. Kaya between 12 to 3 or 4 p.m. ng hapon is ramdam na ramdam talaga yung init dito sa taas. Pero dito sa baba is okay naman, malamig. Dahil nga yung aircon is nasa baba. Pero kahit ganun pa man mga kabiyahe is sulit na sulit itong nakuha kong accommodation. Tingnan nyo naman po, 700 plus pesos lang po per night. In total of 1,900 pesos lang in 3 days 2 nights. Sobrang sulit at sobrang budget friendly po itong nakuha nating accommodation, which is ang pangalan po nito ulit is Ship Maria. Malapit lang po ito sa White Beach. Okay mga kaibigan, at sige, let us explore na uli yung White Beach dahil magbe-breakfast na po tayo. It's already 7 o'clock a.m. Kaya ang ganda ng panahon. Dito pa lang nakitang-kita ko na sa aking salamin. Maganda naman po yung panahon. I hope dire-diretso po ito. Okay mga kaibigan, tara, labas na po tayo. Ayan, naglalakad na uli tayo papunta dun sa White Beach. At ito ang sitwasyon ng umaga dito sa ating neighborhood. Ayan, maghanap tayo ng breakfast dito sa along White Beach. Siyempre, hindi mawawala yung kape in the morning. Hi, Chick! Sangaga mo! Ayan. Yan, yung sumigaw kanina. Yun, pwesto yon ng kung gusto nyo magrenta ng motorbike. Yan. Yan dito sa Bathala. Ayan. Try nyo pumunta dyan sa Bathala. Kagabi medyo alive na alive yan. So ito yung mga yung mga menu nila. Screenshot nyo na lang. Yan. Affordable din pala yung mga presyo nila dito. Ayan, mga liempo, pecho, paa, pork barbecue. So ito yung mga platters. So dito yan sa Bathala. Ayan. Okay, sige, maghanap na tayo ng breakfast. Okay mga kaibigan, mga kabiyahe, so I decided na dito na mag-breakfast dito sa may
sa may Chooks to Go. Yung katabi ng Chooks to Go, as you can see, ayan. Yan. Yung Chooks to Go, may katabi na ano, na parang bilihan din ng mga roasted chicken at saka breakfast. So, ang sinili kong breakfast yung tapsilog with ham. Tapos nag-additional lang ako ng ano, ng coffee. So, yung beef tapa with ham, ang price po niya is 169. Then yung coffee, I'm not quite sure yung coffee, 45 pesos. Pero itatanong ko na lang. Nagpata lang po ako ng hot coffee. Ayan. So, nandito na tayo. Ayan. Kung gusto nyo murang breakfast, punta lang ko kayo dito sa may area ng Chooks to Go. Ayan. May mga wide selection po sila ng breakfast. Mga silog. At maganda rin po yung pwesto natin dito. Front na front po talaga ng beach. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan. Ayan yung beach. So, dito tayo nakapwesto. Sige. Wait natin yung breakfast natin at kain lang tayo. Tapos lakad-lakad. Then, hanap tayo ng mga ano, ng mga pwede tayong makarent ng land tour. Yan. Yan yung agenda natin today. Maghanap ng land tour today. Okay? Sige. Ayan, natapos na po ang ating breakfast. Bali, ang total na bill po natin doon sa breakfast, bali, recap lang po natin. Yung in-order kong breakfast is yung beef tapa with egg, with ham. Nasa 169 po yun. Then, the coffee is 20 pesos po. So, total bill po is 189. Ayan. Then, may lumapit po sa akin kaninang si nanay. Then, nag-alok po siya ng kung pwede raw ako bumili sa kanya ng bracelet. So, ito yung binili kong bracelet sa kanya. Ang ganda, ang cute. 10 pesos lang. Ayan. Kita nyo? 10 pesos lang. So, binilang ko syempre si Mrs. pati si Tiffany. Ayan, dalawa. Ayan. At saka, yun. Ang ganda, maganda siya. Sabi daw ni nanay is, wag daw hubarin kahit mabasa. Ayan. Ang ganda. Ang pinili ko is brown, white. Ayan. Dito si Mrs. tsaka kay Tiffany, mamili nila sila rito sa kulay na to. Ayan. Okay, tara. Lakad-lakad na po tayo. Ang sarap ng breakfast. So, nothing so special naman po doon. Pero kahit paano, masarap naman po. Ayan. Para mag-start po yung day po natin dito sa Puerto Galera. Ayan, kailangan muna natin medyo mag-energize. Ayan. Coffee. Yan, kailangan po natin yan. Sarap. Masarap din naman po. Kaya subukan nyo po doon sa may area ng ng Chooks to Go. Ayan. Kasi marami rin po silang food choices po doon. Yung mga roasted chicken at saka yung mga inihaw. Then yung mga silog. Ayan. Ngayon is nasa beach na po tayo. As you can see, ayan ang ganda ng panahon, no? Wow. Lakad-lakad lang po na tayo ng konti dito. Tapos siguro kapag medyo natagtag na po yung kinain natin, babalik ulit tayo sa accommodation, magpapalit po tayo, then sulitin natin itong beach na to kasi nga hindi pa nga ako simula kahapon, hindi pa po ako nakakapag-swimming dito, pero ngayon magsiswimming na po tayo. Yan, so sulitin talaga natin itong araw na to, itong ating day 2 sa ating Puerto Galera trip po dito. Makulimlim. Banda doon, makulimlim sa area na yon. And tip ko lang dito mga kaibigan, tip ko lang sa mga first time na pumunta ko dito, lalo sa mga nagdi-DIY, mga solo traveler, tip ko po sa inyo is magdala po kayo ng mga tumbler. Yun lang magdala po kayo ng tumbler, at kasi para hindi na kayo bumili ng ng mga mineral water po dito. Pero kung kayo ay group at mag-stay kayo sa accommodation, bumili kayo ng mga malalaking water, yung mga galon-galon. Makakatipid po kayo. Kasi yung mga ganito, nasa na po nasa 30, 35 yung mga ganitong mineral water. Ayan, eto, kapong ko pa ito gamit. Kasi kagaya na sinabi ko nga sa inyo, buti nga po doon sa accommodation ko is merong
water dispenser. Paglabas ko lang doon sa pintuan ko, may water dispenser. So, I can refill anytime po. Pero kung kayo po ay solo traveler, much better magdala po kayo ng mga lalagyanan ng tubig para hindi na ako kayo bumili rito. Kasi nga medyo yung iba rito kasi quite pricey po yung water. Ayan mga kaibigan, mga kabayan, so kapabalik lang po natin dito sa accommodation po. Kalabas ko ng White Beach habang naglalakad ako, meron pong mga group of tricycle drivers. So yung mga tuk-tuk drivers, malapit po doon sa Sea Jewel. They are also offering land tour dito po sa Puerto Galera. So 5 destination po yung ang pwede nyo makita dito sa Puerto Galera. So ang price po ng land tour is 800 pesos. Not bad na po yan mga kaibigan sa 5 destination. Sinabi ko po doon sa contact po natin is mga 1 o'clock po sana tayo magla-land tour. Yan, ngayon po mag-presya na puli ako dito. So ayusin ko lang yung mga gamit, mag-charge po ako ng mga gadgets. So mga after 30 minutes, so lalabas po tayo para makapag-swimming naman po tayo since this is already day 2 na po at hindi pa po tayo nakakapag-swimming doon sa beach. So, kukunin ko na po itong pagkakataon na ma-enjoy po itong Puerto Galera White Beach. Tara, sige, pahinga ng konti, charge at magpapalit na po tayo ng damit. Maliligo na po tayo. So, hanap lang ako ng perfect spot. Ayan, so you can see may mga kababayan po tayo mga naliligo na ho dito. Ayan. Majority mga bata, no? Ayan. So, hanap lang tayo ng perfect spot. Ayan. Actually, dito. Wow! Ang sarap ng tube. Ang sarap, ang sarap. Ang sarap, sarap. So, hanap tayo. Hanap lang tayo ng pupwestuhan. Siguro doon tayo. Ayan. Kita na ako ng perfect spot. Dito. Ayan, dito tayo. Dito natin ilagay yung towel at saka yung sandals natin. So, dito na lang muna. Siguro okay na dito, no? So, may mga bangka. So, dito lang tayo pupwesto. Sige. Okay, nandiyan yung gamit natin. Tara. Swimming na tayo. Tingnan muna natin yung tubig. It's our second day. Kaya magsuswimming na tayo. Wow, ang linaw. Oh, tingnan nyo. Ang linaw ng tubig, oh. Wow. Wow, sarap. Woo! Yan, nakakailang lakad pa lang ako. So, kapansin-pansin lang dito sa Puerto Galera, dito sa itong White Beach. Parang biglang baba, no? Biglang baba yung yung buhangin dito. So, dito, pababaw. Tapos biglang baba. Yun. Kaya kung kayo'y magaling naman lumangoy, okay lang. Pero tingnan nyo, hanggang I'm 5'2", pero bewang ko na agad. Sobrang lapit ko pa lang dito sa may, dito sa edge. Nakakailang lakad lang ako. Bewang ko na. Okay, sige. Swimming na tayo. Sobrang sarap maligo dito sa Puerto Galera White Beach. At grabe, ibang klase kapag nakakaligo tayo sa mga ganitong dagat, di ba? O kaya mga ganitong beach. Talagang nare-recharge ka. This is very healthy sa katawan ho natin, itong mga ganitong swimming. Sa paliligo sa dagat.
Ay, grabe. Ngayon, hindi ko dala yung cellphone ko. I'm not quite sure do sa oras. Feeling ko mga nasa 10 o'clock or 10:30 in the morning. At kapansin-pansin ho dito sa White Beach at walang masyado na naliligo dito sa part na to dito sa kinuha kong pwesto. Maliban lang doon sa may dalawang couple na nagpunta at saka mga foreigners, mga 5 lang sila. Pero kung titingnan nyo dito sa pwesto ko, wala talaga. Grabe, solong-solo natin itong lugar na to. Pero doon sa may bandang gitna kung saan tayo kumain ng breakfast kanina, yun, medyo maraming tao ko doon. Grabe. Again, mga kaibigan, kung kayo po ay nagbabalak po pumunta ho dito sa Puerto Galera, White Beach, lalo-lalo na yung mga first time, mga solo traveler, expect nyo po itong beach po natin dito is hindi katulad ng Boracay, mga kaibigan, mga kabiyahe, is pure white sand. Paglusong nyo pa lang dito sa dagat, kapansin-pansin na mabato siya, yung mga pebbles ng rocks yon. Baka hindi kayo sanay ho doon kasi may mga ilan na bato dito yung medyo quite matalas. Just to make sure, kung maliligo lang po kayo rito, magdalan lang po kayo ng sandals o kaya yung mga beach shoes yan habang kung gusto nyo maligo dito. Baka kasi makachempo kayo ng yung mga bato na medyo matalas yan. At kapansin-pansin din, mga kaibigan, yan, kagaya na sinabi ko sa inyo earlier, na yung paglusong nyo pa lang, ilang tapak nyo pa lang is biglang bagsak na agad, biglang taas agad yung yung level ng tubig. Kumbaga nakakailang lakad pa lang ako medyo malalim na para sa akin, since I'm 5'2", biglang ilang lakad lang parang dibdib ko na agad. Kaya yun, konting ingat lang sa mga hindi masyadong marunong lumangoy at lalo na sa mga kids. Yan. Yung current naman, okay naman, since kalmado naman po, hindi naman mataas yung alon ho dito. The situation ngayon po dito, since habagat ngayon, is kalma naman. Tingnan nyo naman po yung background po natin, hindi naman siya ganun malakas yung hangin. Okay naman po, maganda po talaga mag-swimming po rito sa Puerto Galera, White Beach. At yun mga kaibigan, magdala lang po kayo ng tubig dito in case na mauhaw kayo. Ayan mga kaibigan, mga kabiyahe, is umahon na po ako. At pabalik na uli tayo sa ating accommodation. At yun, sulit na yung panliligo natin dito sa Puerto Galera, White Beach. At siguro mamayang hapon, mga 4, mga 5, maligo-ligo tayo para sulit na sulit talaga. At ayan, pabalik muna tayo sa accommodation, magpapahinga. At mamaya kukunin po natin yung land tour na meron po tayong 5 destination na pupuntahan dito sa Puerto Galera para masulit din naman po yung ating Puerto Galera trip. Ayan, grabe no? Ganda talaga ng Puerto Galera, no? Sobra, ang ganda. Ayan mga kaibigan, mga kabiyahe, so 5 minutes to 1 magla-land tour na po tayo dito sa Puerto Galera. At nag-message na po ako kay Sir Rico, yung kausap po nating tricycle driver o tuk-tuk driver, na siya po yung magiging guide po natin on this Puerto Galera land tour. Baba na po tayo at para kitain na lang po natin si Sir Rico dun sa labas ng accommodation. Actually, dun lang po sila nakapwesto o nakapila sa may Sea Jewel. Pagbaba po natin, magbe-message lang po ako. Okay, tara, baba na tayo. Ayan, nakalabas na po tayo. So, nag-message na po ako kay Sir Rico, yung ating guide for this Puerto Galera land tour. Doon lang natin siya i-meet doon sa mismong kanto labas. Ayan, wait lang natin si Sir Rico. I think si Sir Rico na yata to. Siya yata yung kausap ko. Ayan, ito nga, siya nga. 1457. Sir Rico! Ayun. Good afternoon, Sir Rico. Okay. Ayan, siya yung magiging guide natin dito sa land tour dito sa Puerto Galera. Ayun, Sir Rico, pakilala ko kayo. Sir Rico.
Ito lang po ang trabaho namin dito. Turo sa mga turista kung saan pupunta. Yan, okay. Mamaya Sir Rico, ibibigay ko yung number nyo sa mga viewers natin ha. In case may mga gustong mag-land tour po dito sa Puerto Galera. Yan. Sir Rico ang hanapin nyo. Okay. Sir Rico, ano yung unang pupuntahan natin? Tama raw po, lumalayo. Tamaraw Falls. Nasabi nyo nga po sa akin kanina, ilang kilometers po yung Tamaraw Falls? 27 kilometers. So, 27 kilometers. So, yun yung una natin. Okay, tara. Biyahe na tayo. Yan. Okay. Okay, nandito na tayo sa Tamaraw Falls. Ayan. Paparking lang ako, sir. Sige, mag-park lang si Sir Rico. Ayan. Nandito na tayo sa Tamaraw Falls. At ayan, may malaking signage dito na Welcome Puerto Galera, the love of Asia. So, eto. Ayan, oh. Ang ganda, no? Ayan, curtains na naulan lang po konti. Pero dito tayo sa ano. Ayan. Dito tayo sa mismong may grotto dito, mga kaibigan, mga kabiyahe. So, ayan. Welcome Puerto Galera, the love of Asia. Ayan. So, nandito na tayo sa first stop natin dito sa ating land tour. Itong Tamaraw Falls. Ayan. Ayan. So, ayun si Sir Rico. Ayan, dito tayo. So, napakaganda. Napakaganda yung view dito. Ayan. Umuulan. Ayan. Hindi naman siya ganun kalakas, but ayan. Ganda, ang ganda, ang ganda. Ang ganda ng ano, ng falls. Wow, ang ganda. Then, maraming mga foreigners, mga kababayan po natin, mga turista na siyempre nag-take ng selfie, picture. Ayan po. Napakaganda. Ayan. So, ikot tayo. Hintayin natin si Sir Rico. Si Sir Rico nag-park ang kanyang sasakyan. So, tara. Ganda. Ayan, oh. Ang ganda ng Tamaraw Falls. Dito naman yung liguan. Yan. Ito yung Tamaraw Falls. So, sabi ni Sir Rico, tara. Sabi ni Sir Rico, meron ditong liguan. Ito. Ang galing. Oo nga, no. May entrance po dito. Opo, meron. Doon yung mga bata. Dito. Wow, ang ganda, no? Parang infinity pool. Natural talaga. Siyempre, galing falls yan. Parang doon sa side na yon, parang parang infinity pool. No? Maganda lalo pagkatapos mo yung anak mo, sir. Oo nga, ayan, binigyan ako ni Sir Rico ng buko juice. Ayan, maraming salamat Sir Rico. Ayan pala si Sir Rico. So, ito yung first stop natin dito sa Tamaraw Falls. Ayan. Ganda. O, yun, dati daw, sabi ni Sir Rico, pwede daw maligo dito. Ngayon, pinagbawal dahil may time na may bumagsak na mga sanga, mga puno. Yan, dito medyo delikado. But doon sa kabila, yung pinakita ko sa inyo, yung parang may infinity pool. Yun, pwede po maligo doon. May entrance po. And, by the way po pala, sabi rin po ni Sir Rico, noong unang panahon, syempre, kaya ito tinawag na Tamaraw Falls. Unang panahon daw, yung mga Tamaraw po natin, dito naliligo. Yan, sa taas. At maraming Tamaraw Falls doon sa may taas. Kaya, si Father Erwin Tiel Council ang siya nagtatag ng Tamaraw Falls. Ayan.
Ito po, ito yung pangalan ni Father Erwin Tiel. Pakita ko sa inyo. So, ayan po, Father Erwin Tiel Council. Ayan po. Siya po yung nagtatag ng Tamaraw Falls. Ayan. Kung titingnan nyo mga kaibigan, mga kabiyahe, ang sarap-sarap maligo dito. Pero ayan po, pinagbawal na po ng LGU ng Puerto Galera ang paliligo dito. Medyo lubang delikado. Ganda. Yan, mga puno na yun. Yung mga pangalan. Oo, yung mga sanga-sanga rito, no? Delikado kapag dito tayo naligo. Nilagyan mo lang din ng tali. Oo, kaya doon naglagay na parang infinity pool. Ayan. Oo nga, so ayan, may mga tama raw na, na figure ho dito. So ayan yung mga kababayan po natin, mga local tourists, mga turista. Ayan. Ayan, medyo delikado rin kasi mabibilis din yung mga sasakyan din dito. Pero ayun, be mindful na lang po doon sa mga sasakyan. Okay, Sir Rico, sa next ano na tayo? Okay, the next. Punta na tayo doon sa next destination natin. So, wait ko na lang dito si Sir Rico. Okay. Ayan na, si Sir Rico. Okay, sa next destination na po tayo. Okay. Bye, Tamaraw Falls. Okay. So, nandito na tayo sa next stop. So, ito yung viewing deck, no, Sir Rico, no? So, viewing deck na. At, Sir Rico, yung no? Sir Rico, ito yung Sabang, di ba? Oh, sir, Yan. yung dulo na yun ang number 1. Buong mundo na ngayon, number 1 na yun na dive site. Okay. Yun ang dun sa lugar na yung may maliit na bangka. Okay. Nandun ang canyon. Ano pangalan yun? Canyon. Canyon. Ayun, Verde Island. Ito yung Verde Island. Yung dulo doon, yung may tapat ng bangka na yun, nandun ang washing machine, yung tawagin. Anong tawag? Bakit tinawag na washing machine yun, Sir Rico? Oh, delikado pala yung current doon. Dito delikado din ang agos. Dito, number 1, ang agos dyan na delikado pagka yung ebing, yung pakate. Okay. Ang agos dyan, papunta palaot, palalim. Okay. Pagka naman yung pa-high tide, punta lang ng Kalapan. Kalapan. Okay. Ayan. Yan na Sabang. Dito yung pinakagitna ng Puerto Galera. Oho. Yung dulo na yun, yung Monte Maria, yung may malaking... Yung parang antena ba yun? Yan. Yung Monte Maria. Malaking Mother Mary na statue. Ayun, kitang-kita na I will try na lang i-zoom dito sa video. Sa edit na lang mga kaibigan. So, ayun, kitang-kita pala Yun naman yung nag-snorkelingan, yung loob ng Puerto Galera. Yun, yun. Ayun, yung kita yan. Dulo. Pero almost yung lahat ng lugar na yan dito, mula doon hanggang paikot, dive site yan. Wow, famous dive site na Ang rin number to. 1 talaga doon yung canyon na. Canyon na, wow. Ayan. Marami talaga. Ayan na, nabigyan tayo ng idea. Ayan, sa mga... Marami na rin kinuha. Lalo Ayan. yung mga pasaway na Chinese. Yan, sa mga kaibigan natin, mga kabiyahe natin na gustong mag-diving, mga snorkeling, yan. Ayan, dito sa Sabang, number 1 ng dive site. At saka, kung kayo'y, kung gusto niyo mag-dive site dito sa Puerto Galera, yan, gamitin niyo po yung promo code natin na Sarap Magbiyahe Vlog Group. At doon, marami po kayong mga package, mga dive site package. Yan, gamitin niyo lang po yung promo code po natin, Sarap Magbiyahe Vlog Group. Okay? Sige, Sir Rico, tara. Okay, nandito na tayo sa next site natin sa land tour. Ito yung Virgin Beach, no? Sir Rico, Virgin Beach. Ayan, ang ganda, Kaya mag-picture-picture doon. Ayan, so kaya to tinawag na Virgin Beach. Walang entrance. Okay, yan, sabi ni Sir Rico. Ang ganda, ang linaw dito pa lang, no? Kubo. Ayan, pagkasama mo pamilya mo. Ay, ang ganda. Lang na kubo. Oh, ang ganda. So, walang entrance dito, Sir Rico, no? Sige, pumunta doon para makapicturean mo doon. Okay, Sir Rico, sige. Para mahirap na umakyat. Oh. Sige, Sir Rico, dito lang ako. Okay. Wala problema, take your time. Okay, thank you, Sir Rico. Ayan. Ayan, kaya to tinawag na Virgin Beach. Ayun nga, meron ditong imahe ng ating Blessed Virgin Mary. So, ingat lang. Kung meron po kayong senior na kasama, I would not advise na buwaba po sila dito dahil tingnan niyo po yung dadaanan at saka aakitan, medyo mataas, matarik.
Ayan po. At pagdating ho dito sa kinakatayuan ko, as you can see, very delikado, rough. Medyo matalas po yung bato ho dito. But eto na, so far naman, ayan, dito, okay na. Pero yun nga, as I advise, yung mga senior po natin, hindi po talaga siya advisable po. So ayan, nandito na tayo sa Virgin Beach. So ito po yung imahe ng ating Blessed Virgin Mary. Andyan po. Ayan. At ayan, very thankful po tayo sa nabigyan po tayo ng magandang panahon. Kahit pakulimlim at hindi naman masyadong nagpakita si Haring Araw buong araw na to. Today, mga oras na ba? Mga 2 o'clock in the afternoon. Ayan. So, ito na yung pangatlong stop natin for our land tour dito sa Puerto Galera. So, ito po yung Virgin Beach. Ayan. So, ito. Ayan, free entrance. Wala kayong babayaran. Napakaganda yung tubig. Ayan. Ang ganda. Yung buong stretch ng beach na to. Yung niya, yung pinaka sun niya po is medyo may pagka-brown. Siguro nga, dahil nga umulan, nag-iba yung itsura ng sun dito. Pero kahit ganun pa man, napakaganda. Ayan, sa kabilang side, ayan, medyo may nag-happening dun sa cottage. Wow, ang ganda. And pati dito pala ito. And by the way, sabi pala ni Sir Rico kanina is dito is, ang tawag dito, ito yung parang merong entrance fee. Pero dito sa kabilang side is wala. So ito, pwede kang pumunta dito. Ayan. So ayan po yung ating Blessed Virgin Mary. Ayan, tatanong ko nga kay Sir Rico kung anong pangalan. Aplaya Munti. Ayan, natandaan ko na. Ito yung Aplaya Munti na beach. Ayan. Dito, sabi ni Sir Rico, bago kami pumunta dito, dito yata wala silang mga room available. Parang day tour lang o something like that. Ayan. Pero may entrance fee dyan po. Yan po yung Aplaya Munti. Ang ganda ng mga rock formation dun, no? Ayan, no? Napakaganda, no? Wow, ang ganda. So, sige mga kaibigan, mga kabiyahe, magpipicture-picture muna tayo dito sa Virgin Beach. Ayan. Unfortunately, mga kaibigan, mga kabiyahe, is hindi tayo makakapagpalipad ng drone dahil umuulan na. Actually, hindi naman ulan. Ambon pa lang. Hindi naman siya ganun kalakas pa. But, yun nga lang, sayang, hindi tayo makakapag-drone. Pero ganun pa man, a view from here is napakaganda talaga. Ayan, oh, tingnan nyo. Ang ganda, ang ganda. See, oh. Napakaganda ng Puerto Galera. Ayan. Ang ganda. Wow. Ang ganda. Sir Rico. Okay. Okay. Ganda, ganda. Dito naman tayo, muli. Okay. Samuel Pierre, di ba? Tama? Oo. Sir Rico. Yan, malakas. Ay, Hindi pa rin. Sorry. Okay lang yan. Okay. Ito yung Aplaya Munti, tama, di ba, Sir Rico? Yan. Yan. Tayo sa Pierre. Ayan. Okay, tara. Okay mga kaibigan, mga kabiyahe. So nandito na tayo sa Pierre na Puerto Galera. So ito, dito tayo. Siguro ito na yung pang-apat sa ating land tour. Ayan, makikita nyo rito. As you can see, nandito standby yung mga yate. At ito yung galyon. Ayan.
Pero hindi, sabi ni Sir Rico, hindi pa raw to bukas sa public itong galyon na to. Pero kung titingnan nyo mga kaibigan, mga kabiyahe, napakaganda, di ba? Alam naman natin, nagkaroon tayo rin to dito sa Pilipinas, yung mga ganitong galyon, di ba? Yan, nung panahon ng Kastila, yan. Yan. And sabi rin pala po ni Sir Rico, dahil ito raw daw yung unang pier nung dati-dati pa. So eto na, nandito na tayo sa Samuel Pier. Yan. Wow, ang ganda. Pero yung isang ganitong galyon nasa harapan. Ito yung bukas. Kaya pupuntahan na po natin. Ito yung mga pinupuntahan ng mga turista. Yan. Puntahan na po natin. Pero pinakita ko lang ho sa inyo na meron pang isang galyon. Ito po yan. Hindi pa bukas sa public. So okay, tara, puntahan na natin yon at atin explore at saka ilibutin itong napakagandang pier na ito. Tara. Okay, lakad tayo dito. Ay, ang ganda. Dito pwede kayo mag picture 3 stars. Ito yung mga parang fast craft nila, no? Ayan. At banda ron, ayun yung mga yate. Ito yung mga fast craft. And syempre dito sa kaliwang side is parang mini park. And meron din pala mga food stall ho doon. Yan. They also serve frap, coffee. Ayun, meron din mga sisig. Ayan. French fries, ayan. Ay, ang ganda, no? Ang ganda rito, maganda. Siguro, no? Pagdating ng gabi, ang ganda rito. Napakaganda. Sobra. Kaya ito yung sa pang-apat na land tour natin dito sa Puerto Galera series, sir. Ayan. Tsaka yung mga rito yung mga locals. In fairness, ang babait. Ang babait dito, sobra. So ito naman yung parang gitna kasi ito parang may stage dito. Siguro pwedeng umakyat sa taas, no? Tara, tingnan natin. Akyat tayo. Akyat tayo. Yan, akyat tayo dito para makita natin yung pinaka top view. Ay, ang ganda. Ay, oh, ang galing. Syempre naman, no, since eto yung stage, eto yung mga audience na nakaupo tayo dito. Ang ganda. Ay, ang ganda. Ay, ang grabe, ang ganda. Wait lang, Ay, ang ganda. So, ito ang pinaka top view. So, makikita nyo, may stage sa baba. Kitang-kita yung mga yate, mga bangka. Siyempre yung dagat, napakaganda. Kung akit pa tayo dito sa taas, sa pinakataas. Ay, ang ganda. Ay, ang ganda dito, ang ganda. Wow, ang ganda, oh. Ayan, nagpakita na si Haring Araw. So, magdo-drone na tayo. Okay mga kabiyahe, so ito na yung unang galyon dito sa sa Puerto Galera. Ito yung pinupuntahan ng mga turista. Yung una, earlier
yung pinakita ko sa inyo. Bago lang yon, so hindi pa siya bukas sa public. So dito tayo aakyat. Okay, tara. Wow, akyat tayo dito. Ay hindi, bago tayo umakyat, dito tayo sa baba. Tingnan natin muna. So, tingnan muna natin yung view dito sa baba. Ay, ang ganda, no? Di ba? Wow. Wow, ito yung loob ng galleon. Wow. So, dito sa baba, may mga information about Puerto Galera. So, ito, katulad nito, ito pa yung mga pwede nyo papuntahan dito sa Puerto Galera. San Antonio, the Pristine Wall, yan. So, meron din dito, poblasyon. Yan, siguro ito yung mga siguro, correct me if I'm wrong, mga kaibigan, mga kabiyahe. Ito yata yung mga pangalan dito, ito yung mga probinsya. Ang ganda! Galing! Ayan. So, ito yung mga kanyon. So, ito yung baba ng galleon. So, dito naman tayo sa taas. Tara, tingnan natin. So, pag akyat nyo rito, ito yung some mga heritage o mga historical na mga events dito sa Puerto Galera. So, as you can see dito, syempre, yung paano nagsimula si Puerto Galera, yan, ganyan pa, mga simpleng buhay dati. Yan, syempre, napakaganda yung beach nila rito, no? Ito yung mga pictures. Yan. Ayun yung kung hindi ako nagkakamali, ayun yung ito, this one. Ito yung White Beach. Kung saan tayo nandun. Yan. Ito yung sa mga old pictures dito. Wow, sige, labas naman tayo dito. Wow, so ito na ang parang top deck. Actually, hindi pa top deck. Nandun pa yung top deck. Yan. So, tara. Okay tayo dito. Ay, ang ganda. Ang ganda. Wow. Wow naman. Ang ganda. Wait lang. I-adjust lang natin. Wow, ang ganda. Okay, nandito na tayo sa galleon ng Puerto Galera. Oh, ang ganda. So, meron din dito. Ay, ang galing. Meron din siyang walkway o parang pathway ng mga mangroves. Ayan. Pero off-limit, sarado. Para ipakita ko sa inyo. So, ayan sarado. So, merong walkway o pathway ho dito. Papunta doon. So, sa gilid, ayan yung mga mangroves. Diba? Ay, ang galing. Okay, sa kabilang side naman tayo. Ay, ang ganda dun. Ang ganda. Sige. Okay, akit naman tayo dito. Ay, salamat. Umaraw na rin. Wow! Ayan na, nandito na tayo. Ayan. Nandito na tayo sa galleon. Wow! Ay, ang ganda, no? Grabe. Grabe, no? Ang ganda mga kaibigan. Kaya kung sa mga nagbabalak na pumunta ho dito sa Puerto Galera, talagang i-try to consider this land tour. Gamitin nyo po itong guide, itong video na to, at ilalagay ko rin dito sa description box below si Sir Rico, yung ating tour guide, at pwede nyo siyang kausapin o i-message nyo siya. Basta yung number niya ilalagay ko dito sa screen o kaya sa description box below. Okay, meron pa isang museum dito. Municipal Cultural Heritage Museum.
Syempre, yung mga pwede nating makita dito sa Puerto Galera. Yan. Yung mga nagagandaan mga beaches. Yan. Ay, ang ganda. Syempre, yung mga mangroves. Nandito din. Yung mga events nila. Yan, tingnan nyo naman yung mga marine sanctuary natin dito. And by the way po pala mga kaibigan, mga kabiyahe, sa mga nagbabalak na pumunta ho dito sa Puerto Galera at plan nyo na mag-diving po dito, isa na nga po itong Puerto Galera sa maganda o isa sa pinakamagandang diving spot po dito po sa Mindoro, itong Puerto Galera. Try nyo po, and ilalagay ko po dito sa screen kung gumagamit po kayo ng Klook app, gamitin nyo po yung promo code po natin na Sarap Magbiyahe Vlog Klook para magkaroon po kayo ng 5% discount kung gusto nyo mag-aral mag-diving, mag-scuba. Ayan, marami po silang activity po dito sa Puerto Galera para magkaroon po kayo ng 5% discount. Okay? Ayan po yung mga pwede natin makita kung gusto nyo mag-dive po dito. Maraming magandang diving spot po dito sa Puerto Galera. Kagaya nga sinabi ni Sir Rico. Okay? Tapos na tayo dito sa Muel Pier. At puntahan na po natin si Sir Rico. At last stop na natin. May isa pa tayong pupuntahan na tourist spot dito sa Puerto Galera. Tara! Ayan, ito na yung pinaka-last tour natin dito. Anong tawag dito sa lugar na to, Sir Rico? Mangrove. Mangrove area din. Actually, meron din tayong isa pang mangrove which is hindi natin pinuntahan yun, di ba? Pero mas maganda raw view. Bukod sa mangrove, kakaiba tong mangrove na to dahil kasi ang daming panike. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan, ang dami oh. Ang lalaki. Ayan, dito raw. Ayan. Wow. Talog ng Makawan. Pero may pupuntahan pa tayo. Wow. Ganda. Lalaki oh. Okay, try natin i-zoom ha. Zoom natin. Yan. Yan. Ang laki no. Grabe. Dami, sa loob talaga. Nasa loob lang yan. Ayan. Sige, lilipat tayo. So sabi ni Sir Rico, lilipat tayo. So okay, lipat tayo. Nasa tabing kalsada lang to. Siyempre, ang kinagandahan dito, walang entrance fee. So nasa gilid lang tayo. So dito naman. So ito. Ayan. Ay, ang dami. Ang dami. Puno yan. Ang dami oh. Okay, i-zoom natin uli mga kaibigan, mga kabiyahe. Nakikita nyo yung mga gumagalaw. At saka marinig nyo naman po eh. Ang dami! Ang lalaki! Ayan na. Dito ng lalaki. Tsaka banda ron, ayun. Yan, ang laki o, tingnan nyo. Kaya tuwan-tuwa yung mga turista eh, no? Dahil nga sa atin yung pinakamalaking paniki dito. Lalaki oh. Ayun pa, ayan. Dami. Sige, lipat ulit tayo, lipat ulit. Sabi ni Sir Rico eh, lipat tayo. Alam ni Sir Rico yung mga magagandang pwestuhan dito. Lipat tayo. Along highway lang to mga kaibigan ha. At saka saglit lang, katabing-katabi lang to ng ng Muel Pier. Thank you po. Pag marami na itong nadala papunta dito, diyan na dadamin sa inyo. Ayan. Ayan. So ayun lang yung Muel Pier, mga kaibigan, di ba? Tinuro ko sa inyong pathway. So ito yung mga mangrove na matataas. Nire-repair pa lang yan. So ayan, ang dami. Ayun oh. Ito. Yung mga gumagalaw. Grabe, ang dami. Hanggang doon yan, ayun o, pupunta doon. Halos lahat ng puno dyan, may laman. Grabe. Lalaki o. Ang dami nila.
Hindi rin talaga sa dulo. Sa O doon sa mga hindi masyadong puntahan ng tao talaga. Ayun doon. Nakita niyo yung gumagalaw. Lumilipad pa nga yung iba. I hope na ma-justify ng camera yung mga paniki. Sana makita nyo po. Ayan. Dito ko, sir. Ayan. Kita-kita yun dito. Ayan, yan. Ayan, no? Yung maliwanag na yun. Yung mga maliwanag na yun. Doon, yun. Kita-kita yun. Mhm. Kita. Wow. Kita yan, gumagalaw kasi. Mga ano oras kaya lilipad yung mga alas 5 no? 6:30. 6:30 lilipad na yung mga yan. Lipad na yan. Pero hindi dito magandang area. Oh. Okay. Ang magandang area doon sa may school. Sa may school. Doon ang maganda. Makita talaga lahat. Naglilipara na talaga. Alas 6, mga alas 6. So ayan, makikita nyo rito, ito yung mga Yan yung bakawan, mga mangroves. Ayan po. Eh, Mga malalaki. yung mangrove na isa doon sa may sigayan. Maliliit. Mga maliliit lang. Yun yung may kawayan na na pathway. Pinakapatway niya kawayan. Marami na aksidente. Mhm. Dahil pang-ahas. Ayan, maganda sana. Kaso lang nire-repair pa. Oo. Ganda. Sana ma-preserve pa rin ito. Talaga alagaan. Oo. Oo. Sir, yan. Pag may lumipad dyan, may kagulo dyan, naglipad dyan. Oh, dami. May pulis na dadating. Ay, ganun. Kaya of course. Okay. Sige. Yan na yung pinaka-last na natin ng tour sa araw na to. Okay. Okay mga kaibigan, so nandito na tayo. Actually, ito parang side trip natin ni Sir Rico. Ito yung tinatawag na extreme sports, di ba? Yan. Kung gusto niyo mag-extreme sports dito, marami dito, mga paintball. Paintball ba yun? Oh, Wow. Tsaka go-kart. Ayan, oh. may firing range din dito. Yung Fire. na baril. Aha. May firing range. Ayan. Oo nga, no? Sige, ikutin ka. Sige, tingnan natin. Yan. So, side trip lang to mga kaibigan. So, merong bubble ball. So, may go-kart. May paintball ho dito. So, ayun. Dito. Tapos, ano lang, ikot lang. Ikot lang. Ikot lang. So, check yung prices namin. oo nga pala, check natin yung price. So, ito yung price. Yes O, po, tsaka yung mga activities. so ano yung mga prices natin dito? Ito po, yung prices natin sir, meron po kaming package na 799, 2 Okay. games po yan. 2 Any games, mamimili kayo kahit anong games po. And then pag gusto niyo mas madami, din lang po tayo sa sunod na package. Ano po? Okay, Per kumbaga person po ano yan. lang, parang ano lang to, parang random na lang. For Yes example, 3 different activities. Yes, pipili po Pili kayo. na lang. Yes Okay. po. Okay. And then ito yung mga time niya po, 10 minutes, 10 minutes, and then 50 shots, 3 laps. Yan. Okay. Ayan po yun. Ang pangalan po nila, sir? King po. Sir King. Ayan. So, ito yung mga package deals ng extreme sports dito sa Puerto Galera. Ayan. Maraming salamat, sir, ha. Thank you very much. Para mabigyan sila ng idea yung mga Opo. viewers po natin. So, ayan. Punta lang po kayo rito sa extreme. Sir Rico, imbitahin mo na yung mga kababayan natin na gusto pumunta rito sa Puerto Galera at saka kung gusto nila mag-land tour. Yun, yung mga gusto pumunta dito sa Puerto Galera, pumunta ka dito. Marami tayong pupuntahan. Ayan. Napakagandang lugar. Pakikita ni sir sa inyo yun. Yan. So, yung number ni Sir Rico, ilalagay ko dito sa screen, pati sa description box below. Sir Rico, thank you very much. Thank you very much. Ayan, thank you, thank you. Ingat po, ingat. Andito lang ako sir, pagka may kailangan ka. Okay, thank you, thank you. Sige po sir. Okay mga kaibigan, mga kabiyahe, so natapos na po ang ating Puerto Galera land tour with Sir Rico. Ayan, sobrang nag-enjoy po ako itong land tour po natin. Grabe, 5 destination po ang pinuntahan po natin. At nakita nyo naman po sa mga clips natin and even yung drone shots natin, napakaganda po ng mga pinuntahan po natin. At again, mga kaibigan, itry nyo po itong Puerto Galera land tour. Huwag nyo pong i-miss to kapag nandito po kayo sa Puerto Galera. Isa po yan sa mga main attraction po at mga pwede nyo makita dito po sa Puerto Galera. And again, mga kaibigan, very affordable po yung nakuha nating land tour. Ang cost lang po nyon is 800 pesos kay Sir Rico. Ayan mga kaibigan. At kung kayo po ay nagbabalak
na pumunta ho dito sa Puerto Galera at wala pa po kayong contact person pagdating sa land tour, ilalagay ko po yung number po ni Sir Rico dito po sa screen and even dito sa description box below, yung cellphone number niya po. Please, mag-message po kayo o kaya i-call nyo po si Sir Rico about sa kanyang Puerto Galera land tour. Okay mga kaibigan. Actually mga kaibigan, dun sa land tour po natin, di ba 5 destination po yung pinuntahan po natin, di ba? Yung Tamaraw Falls, yung viewing deck, tapos yung Virgin Beach, and meron pa ang katabing beach, nakalimutan ko na anong tawag doon. Then the Noel Pier, yan, yung nakita niyong malaking galyon o yung barko o ship nandun. At yung huling-huli po, yung mangrove, na napakataas na mangrove na forest. At the same time, bukod doon sa mga mangrove forest, ang lalaki. Sobrang lalaki po ng mga paniki po o yung mga bats. Grabe, talagang sulit po talaga yung ginawa po ni Sir Rico ng pag-guide po sa akin. Yung alam niya yung, ito Roel, dito ka pupunta. Ito magandang spot. Talagang hindi po kayo pababayaan ni Sir Rico, yung guide po natin. Talagang yung huling-huli, actually yung huling-huling parts, yung mangrove, actually nagustuhan ko po yun Dahil kasi bukod sa mangroves na pagkataas-taas na dito po sa Puerto Galera, meron din pong mga bats na nakasabit, nakahang. Grabe. Kung makikita nyo lang po ulit, kung balikan nyo po yung video na yun, kung balikan nyo po yung clip na yun mga kaibigan, talagang ang dami, libo-libong mga bats. Kaya grabe. Kaya nga sabi nga ni Sir Rico, yung mga foreigners po na nagpupunta po rito, tuwan-tuwa po dito sa atin. Dahil nga, ngayon lang sila nakakita ng ganung kalalaking bats, na which is, in daytime, nandun lang sila. Kasi, ang alam nilang bats is nasa kuweba, na nagpapahinga, madilim. Dito sa atin, dito sa Puerto Galera, yung mga bats nakasabit sa puno. Katirika ng araw, nandun po sila. Diba? Napakagandang experience po. And, bilang side trip po namin ni Sir Rico, actually, tapos na po yung trip po namin yung land tour, yung 5 pinuntahan po natin. So, if you're very extreme person at naghahanap po kayo ng mga ganong activity, or if you're very adventurous person at gusto nyo po yung mga ganong activities, try nyo po puntahan yung extreme sports. Ayun mga kaibigan, try nyo po yun. Nandun yung go-kart, paintball, etc. Ang dami. At may mga packages po sila doon. Mamimili po kayo. At saka may mga minutes kung ilan po kayo. Kung gaano kayo katagal doon sa isang activity na yun. Grabe mga kaibigan. Bilang side trip po yun, nakita ko ang daming mga turista. At kinuha po nila yung mga ganong activities. And after the extreme sports po namin, so sabi ni Sir Rico, Roel, tara, punta tayo sa kung nakakita na raw po ba ako ng mga mangyan. Sabi ko kay Sir Rico is hindi pa ako nakakita ng mga kababayan po natin, mga mangyan. So, bilang side trip uli, mga kaibigan, mga kabiyahe, is pinuntahan po namin ni Sir Rico yung isang mangyan village po dito. So, lumampas lang po kami ng konti dito sa White Beach, bumiyahe lang ng konti, at pinuntahan na po namin na yung mga mangyan, mga kababayan po nating mga mangyan. Grabe, pagpasok ko, very accommodating po sila, very warm yung pagtanggap. Actually, to be honest, hindi na ako nakakuha ng mga videos doon dahil kasi nga syempre privacy na rin po nila yung community po nila doon. At the same time, syempre kailangan mo muna magpaalam para i-feature po sila doon, at hindi ko na po ginawa yun. May i-insert na lang po ako ng video, isang maikling video na lang kung saan
yung mga products na ginagawa nila, yung mga basket na mga pang souvenir items po, doon po nila ginagawa sa loob ng Mangyan Village. So yung sa loob ng Mangyan Village is may isang tribe po sila, or yung sinabi sa akin ni Kuya Guide po doon, isa sa member po ng Iraya Mangyan Tribe. Ang tawag po kasi sa kanila doon Iraya Mangyan Tribe. Sabi po sa akin is sila raw yung pinaka maraming members po ng Mangyan po doon, yung Iraya Tribe. So ginaid po niya ako, at the same time pinakita sa akin yung school at saka yung history ng kung paano na-develop yung Mangyan Village doon, pati yung festival na ginaganap nila. Yan. At grabe mga kaibigan, imagine mo, pagpasok mo nyo doon sa Mangyan Village, talaga makikita mo yung bahay kubo po nila. Sa loob sa isang bahay o bahay kubo is 2 pamilya lang ang pwede ho doon. Tapos nabanggit din po sa akin ni Kuya Guide po doon is almost 75 houses po nandoon sa loob ng Mangyan Village. Grabe. At kinamusta ko naman po kung yung kalagayan po naman nila doon is okay naman daw po sila. Yun po yung ang pinagkakakitaan po nila doon is yung mga souvenir items, in which pinakita ko po dito sa screen. Yun po yung pinagkakakitaan po nila. Yung mga basket, yung mga what do you call this, yung mga cups na gawa po nila. Grabe, nakakamangha yung Mangyan Village po talaga. Grabe, siguro yun po yung pinaka naging tumatak sa akin yung huling-huling tour namin ni Sir Rico, yung Mangyan Village. Ayun, I hope you understand kung bakit hindi ako nakakuha ng mga videos po doon sa loob, dahil nga po privacy rin po ng mga kababayan po natin, mga Mangyan. Okay mga kaibigan, at maraming po salamat at sinamahan niyo po ako dito sa ating Puerto Galera day tour, land trip o land tour natin. I hope na nagustuhan niyo po ito, and I hope na nabigyan ko po kayo ng guide kung ano-ano ang pwedeng makita dito sa Puerto Galera. Yan. Again po mga kaibigan, ang Puerto Galera, isa rin po ito sa may magandang diving spot. Kung gusto niyo ma-experience po yung snorkeling, diving po dito po sa Puerto Galera, wag niyo po kalilimutan gumamit ng Klook app. Pwede niyo po gamitin ang aking promo code na Sarap Magbiyahe Vlog Klook para magkaroon po kayo ng 5% discount sa mga activities po. Again, maraming salamat at sinamahan niyo po ako sa ating day tour dito sa Puerto Galera Land Tour. Again, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please click nyo lang po yung subscribe button below and hit that notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong videos po natin. Hanggang sa muli mga kaibigan, kita-kits! Always stay safe and God bless. Maraming po salamat.